Hello po kapamilya, kamusta po? Ito po yung ating kangkong at syempre magta-transplant na po tayo ng ating Chinese kangkong po ito mga kapamilya, at ito po yung napakadaling paramihin nito kapamilya, at ito ipinunla lang natin at ito ita-transfer na natin para dumami po sila. At ito madalas nating ginagamit yan pagka tayo nagluluto, mapa-adobo, sinigang o anong luto yan, kahit ilaga mo lang masarap na yan. Kaya ito itatanim natin, at ito napakabilis lang tong pakinabangan mga kapamilya. Kaya ito itatransfer na natin para lumaki sila ng maayos, kaya inilalagay na natin sila dito. At maganda itong mga pananim na to kapamilya, pagka ganyang lumaki na to pwede mo na namang i-transfer sa ibang lugar at napakadali lang tong buhayin. Parang talbos lang din to ng kamote mga kapamilya, kaya ayan itinatanim natin para maparami, at ito hindi na natin bibilin pagka meron tayo nitong mga ganito. Ito yung ating Chinese kangkong to kapamilya, at yan magandang itanim, lalo na po pagka mga ganitong panahon at may naman patubig, madali lang silang buhayin. Yang mga yan kahit matubig gustong gusto po nila. Kaya ayan kapamilya yung ating Chinese kangkong kapamilya, at yan masarap yan, at ito na i-transfer na natin silang lahat, at sana maging okay naman sila. Sa bagay yung mga ganyan mabilis lang. Hello po kapamilya, ito po yung ating mga kalabasa. Ito po yung first batch ng ating mga kalabasa kapamilya, at ay isa rin po siyang nakapila na rin sa mga ating mga pananim na may mga bulaklak na. Yung ating sili, talong, kamatis, at syempre itong ating okra may mga bulaklak na rin, at syempre yung ating patola, saka yung ating mga sitaw na nauna, meron na rin silang mga pabunga. Kaya ayan kapamilya, napaka sarap sa pakiramdam na yung mga pananim natin sunod-sunod na silang mga namumulaklak at namumunga na yung iba. Kaya ito kapamilya, ayan po yung ating mga first batch ng ating kalabasa, kasi yung pagtatanim natin ng ating kalabasa, batch po yung ginawa po natin para hindi tayo mahirapan, lalo na napakaluwang po nung tinatamnan natin ng kalabasa. Kaya meron tayong first batch, second batch, hanggang pang-apat na batch yung nagawa natin, kasi may last pa tayo na tumutubo na rin sila at magaganda rin yung tubo nila. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ating mga kalabasa, at ayan tinan nyo, may mga pabulaklak na rin sila, at syempre soon yan may mga bunga na. Kaya ayan ang kagandahan talaga pagka yung ating mga pananim ay naalagaan nating mabuti. Ayan yung ating mga kalabasa kapamilya, at ito malaking tulong na naman sa atin tong pagtatanim natin na to, at yan mga bulaklak, bunga po. Hello po kapamilya, kamusta po? Kung naalala nyo yung ating old na talong na tinanggalan natin ng mga dahon sa kasanga, ito na sila, nagsilabas na yung kanyang mga bunga, at syempre yung mga panibagong sanga at dahon niya eto na, at nagmimigay na siya ng mga bunga. Pag may mga old na talong ang mga kapamilya, huwag niyo pong putulin, at yan mabilis lang din silang mamunga. Yung mga talong na yan wala nang dahon niya, may mga dahon siya pero puro luma ang ginawa natin, pinagtatanggal natin yung mga dahon saka yung mga ibang tuyong sanga niya. Kaya ayan, nagpanibago na siya, at tingnan nyo, napakaganda naman nung kanyang mga bunga, parang panibagong bunga pa rin. At yan yung mga talong natin na old, pero ayan, namumunga na po sila mga kapamilya. Ayan po yung ating mga talong, at ilang araw lang yan pwede na nating i-harvest, at pwede na nating ipang torta yan o iprito. Kaya ayan kapamilya, may pakinabang pa rin yung ating mga pananim kahit na old na yan. I-regrow lang po natin para magpanibago po yung mga dahon niya. Kaya ayan kapamilya, ayan po yung ating mga pananim na talong. Thank you so much po. Hello po kapamilya, ito po yung ating sitaw na turo, at itong mga sitaw na turo mga nagsitubo lang ito, pero syempre kahit nagsitubo sila nilagyan din natin ng trellis para hindi masayang yung kanilang mga bunga. Kasi ito pagka ganyang namumunga na, iakyat natin dito sa trellis para yung talbos niya magdire-diretso sa taas, at yung mga bunga naman ayan kita nyo, medyo malalaki na sila, at pwede nang i-harvest yan mga ilang araw lang, at yan ang lulutuin natin. O di po ba, mayroon na tayong pakinabang dito sa ating mga pananim na sitaw na turo.
Ayan po kapamilya, ayan yung first batch natin, pero marami pa po tayong sitaw na turo na medyo maliliit pa yung mga last batch nating mga tinanim natin. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ating mga sitaw na turo at ayan naku, masarap po yan at di na rin tayo bibili niyan. Mahal din po yan yung isang tali niyang kapamilya, kaya malaking bagay talaga pagka masipag tayo magtanim-tanim.